Naniniwala si former National Security Advisor, retired General Hermogenes Esperon Jr. na dapat lamang pagkalooban ng confidential funds ang mga civilian agencies. Reaksyon ito ng dating NSA Chief kasunod ng ginawang hakbang sa mababang kapulungan ng Kongreso na ilipat ang Confidential and Intelligence Funds o CIF ng ilang civilian agencies kabilang ang DepEd sa mga nararapat na ahensyang nakatuon sa issue ng West Philippine Sea. Bukod sa pagiging Vice President, itong si VP Inday Sara ay kalihim din ng Secretary ng Department of Education at, pinaka-importante, co-chair ng NTF-ELCA. Ano pong tingin niyo? Dapat bang bigyan ng intelligence fund ang ganyang opisina? Dapat. Bakit po? In fact, Sec. Harry, yun na lang functions ng physical security, personnel security, document security, communication security. Yun na lang mismo ay that entitles all departments to have confidential funds. Kaugnay nito, ikinababahala naman ni Esperon ang ginawang hakbang ng Kamara na ilipat ang CIF ng ilang civilian agencies. Ako ay nababahala dahil may mga elemento dyan sa Kongreso na sinasabi nila lahat ng confidential funds, intelligence funds ay ilagay na lang sa social services or kung ano pang bagay. Meron pang sinasabi i-transfer lahat sa Coast Guard o sa NICA or sa tapos na yung phase na yon ng budget making. Remember, it's programming, budgeting, and implementation. Ganyan ang budget process natin eh. So, tapos na tayo doon sa DBCC na yon. Nandito na tayo sa approval sa Congress because Congress has the power of the purse. Whether it approves it or not, but certainly, di ba, Kong Harry, Sen Harry, hindi mo pwedeng dagdagan yung National Expenditure Program na isinumipin ng Pangulo? Tama po. Doon tayo magtrabaho. Samantala, idinepensa naman ng dating general ang paggamit ng CIF ng Davao City mula sa mga kumukwestiyon nito. Ayon kay Esperon, kung ikukumpara ang sitwasyon noon at ngayon ay malaki ang naitulong ng CIF upang maging mapayapa ang lungsod mula sa mga pag-atake ng terorista at ng CPP, NPA, NDF. Partikular na nakatulong sa pagkamit nito ang inilunsad ni Vice President Sara Duterte na nooy alkalde ng lungsod na Peace 911 o Peace and Development Initiative ng Davao City Government. Sa huli, panawagan ni Esperon sa mga mambabatas. Ang panawagan ko ay wag naman nilang ganyanin ang intelligence allocations at saka confidential funds. Dahil pinag-usapan na yan sa Development Budget Coordinating Committee. Umano na yan sa kabinete. Marami tayong sa kabinete, di ba, Sec. Harry? Yes po. Yan na napag-usapan yan eh. Kung kulang sa tingin nila ang intelligence fund ng Coast Guard o NICA or other agencies, Bureau of Fisheries especially, didagdagan natin through supplemental budgets or contingent funds. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Conita, Azimray News.